Hello everyone, I'm Attorney Nilcia, a real estate lawyer and Bombo Radio Tacloban, host of Juralex Sidlex. As an active member of socio-civic organization like Rotary and Eagles, with the help of Bombo Radio, I'm offering my free legal service to the public. Kung may mga katanungan po kayong legal, huwag po kayong mag-atubiling ipadala po sa messenger ko, Attorney Nilcia, ano ang dapat. Ngayon po ang ating pong pag-usapan ay yung tungkol po sa right po ng bahay na kadalasan ibinibenta nang walang paalam ng may-ari. Yung iba nga, hindi alam ng may-ari, mayroon pala siyang bahay. May bahay pala nakatayo doon sa lupa niya. Ang tanong, tama bang ibenta ang right ng bahay sa iba? O yung mga mukha na may mga utang? Naku! Pwede bang i-post yan sa social media upang malaman, oy, bayaran mong utang mo? O yung mayroong mga adverse claim sa title. Anong pwede nilang gawin? At ito pa, naku, yung may mga member ng Homeowners Association, ano bang karapatan mayroon sila kung masyadong abusado na ang mismong Homeowners Association? Yan po ang ating pag-usapan sa episode na ito. Doon sa mga gustong magtanong you're free. Pwede kayong mag-comment doon sa dalawang Facebook Messenger o doon mismo, attorney, sa ating Facebook Live ngayon. Yes. Sa Bombo Radio Tacloban at doon mismo sa Attorney Nilcia, anong dapat na Facebook page. Okay, attorney, ano? Sige, simulan natin. Mag-grumble na tayo. Sige, ano kaya mga katanungan yan, Bombo Vince? Ayun, ito. Sige, unahin natin yung mga pinala sa atin. Ito, Attorney Nilcia, ano ang dapat? Plano ko po bumili ng rights na lupa. Ano po ba ang mahalaga kung dapat kong gawin bago bilihin ang rights na lupa? Salamat po, Attorney. Okay, Bombo Vince, no? Pag sinasabing rights, wala kasi to yung sa batas na binibili mo yung rights. Kasi pag sinasabing binibili mong rights, dapat hindi ka nagpapaalam sa may-ari. Yun. Pag sinabing rights, ay lumalabas na yung binibilan mo ay isa rin lang. Probably caretaker or walang paalam na kasalukuyang nakatira doon sa lupa. At ibinibenta niya yung kanyang paninirahan doon nang walang paalam doon sa may-ari. So ang mangyari niyan, Bombo Vince, sabi niya, ano bang rights ang pwede, ano bang mga pwede niyang gawin? Actually, Bombo Vince, pag bumili ka ng rights sa isang lupa, uso yan sa mga Islam, sa ating lugar. Ibig sabihin, mga illegal settlers. Nandun ka sa ibang may-ari, with all due respect, we are using the word squatter to make it more is direct. Maintindihan tayo ng mga tao. Sa mga squatter, binibili nila yung rights kasi hindi naman sa kanilang lupa. Ibebenta ko yung bahay ko dito kasi uuwi na ako ng probinsya. Yun. Nalipat na ako ng trabaho sa ibang lugar. Binibenta yung rights ng lugar. So, ibig sabihin, at anytime, pwede kayong paalisin, sirain. Yan ang mangyayari niyan. Kasi yung totoong may-ari, siya pa rin may karapatan doon sa lupa. Yan ay also, Bombo Vince. So, anong karapatan meron ka? Actually, Bombo Vince, kung mayroon kayong kasulatan sa barangay, personal, papel lang, ay pwede na yan as long as meron kayong tatawag na meeting of minds. Ibig sabihin ng meeting of minds, nagkasundo kayo na itong bahay na ito ay ibinebenta sa iyo kahit ang may-ari ng lupa ay ibang tao o hindi nyo kilala. At nirerespeto naman itong bumibili at nagbebenta, nagkakaintindihan sila sa amount. At magkaano bang bintahan. So yung tatlong requirements, yung consideration, yung amount, ano ang pinag-uusapan nila, at meron silang walang sa pilitan. So yun lang, Bombo Vince. So ano bang kailangan requirements po? Wala na, as long as meron kang gusto mong bayaran at alam mong anytime pwede kang paalisin. Yun lang, Bombo Vince. So, Attorney Nilcia, anong dapat? Tanong ko lang po, pag nag-file ng adverse claim, ito rin po ba mag-file ng petition for cancellation sa Dumaguete City Register of Deeds? Salamat po. Ano bang adverse claim, no? Ang tawag namin dyan sa Latin, litis pendens. Ibig sabihin, meron nakasulat doon na adverse claim sa likod ng title mo, is tagahabol. Yes, Bombo Vince. So, pag ibig sabihin yan, may adverse claim, may litis pendens siya,
At ang habulin mo ngayon ay ipatanggal yan. Makaka-affect kasi yan sa ownership ng tao. So, ang katanungan, Bombo Vince, saan ba ang pag-file ng pagpatanggal ng adverse claim? Oo. So, maraming dahilan yan, Bombo Vince. Ano bang adverse claim? Una, may pending case, litis pendensya. Oo. Or, isa ka doon sa mga heredero na affected doon sa sharing. Or, isa ka doon sa original buyer o original owner nga wala kang paalam ba't ibininta niya yung lupa sa iba. Or ikaw yung isa ka sa mga entitled sa lupa. Ang dami niyan, Bombo Vince. Oo, ano ba yan? Pero, ang sabi ng batas, Bombo Vince, kung saan yung lupa, ay doon dapat ang jurisdiction pagpapatanggal ng adverse claim. Ngayon, pero kung ang lupa ay marami sa buong Pilipinas, kahit saan doon na court ay pwede ka doon mag-file. Kasi minsan kasi ang isang tao ang maraming lupa sa Pilipinas at lahat ng kanyang title sa Pilipinas ay may mga annotation hanggang Mindanao at doon iba sa Batangas, sa Visayas. So saan ka doon sa mga court? Kahit saan naman bumubins ko, pwede kayo doon mag-file at kung ang intention nyo ay lahat ng title tanggalin ang adverse claim. Pwede yan. Pero kung nandun sa Dumaguete, nag-iisa lang, at doon ka sa Dumaguete rin, magpatanggal ng adverse claim. Minsan, mga adverse claim, Bombo Vince, ay yung mga lost title. Oo, kadalasan. Marami lang mga dahilan ang adverse claim. Ang nakakasalungkot nito, Bombo Vince, ay dumadaan ng court ang pagpapatanggal po ng adverse claim. Except Bombo Vince, doon sa under Rule 74. Kasi ang Rule 74, ito yung within 2 years, na after doon sa tinatawag na partition o extrajudicial partition ay binibigyan ng pagkakataon ang creditors upang maghabol doon sa property. After that ay pwede nang tanggalin adverse claim dyan lang sa Register of Deeds ka magpa-file ng petition. Hindi na kailangan sa court. Yes, Bombo Vince. So again, doon sa katanungan kung saan po yung property, kung nag-iisa lang yan, doon po, at which is in Dumaguete, sa Dumaguete po kayo magpa-file. Okay, sunod na tarpinala sa atin. Ito, Atty. Nilsia, anong dapat? Pwede ko po ba i-post sa social media ang taong nagtago sa utang sa amin para malaman lang namin kung saan siya nakatira? Kumbaga, mahirap lang, hindi naman para ipahiya siya, Atty. Nil. Okay, Bombo Vince, ang batas natin ngayon, Bombo Vince, sa general rule, no? Hindi ka pwede mag-post sa social media nang walang paalam sa kanya. Pwede bang sabihin, Atty. Pinananawagan ko to kung nasaan may utang yan sa akin. Actually, Bombo Vince, ang bagay na yan, sasagutin ko, dahan-dahan. Oo. General rule, hindi ka pwede mag-post ng kanyang mukha nang walang paalam. Oo. Second, sabi niya dito, Bombo Vince, gusto lang daw niyang ihanapin kasi hindi niya alam kung nasaan na. Nagtatago. Itong may utang. Kung totoo ang sinasabi niya, totoong nagtatago, ay walang masama na magsulat siya na nasa na ba yung kaibigan kong umutang sa akin. Anyway, maganda naman ang kanyang hangarin. Pero kung alam niya nandiyan lang, nakikita niya, kung nagpo-post pa rin siya, nasa na yung kaibigan kong may utang, upang lang ipahiya, everyday nakikita sila, o once a week nakikita sila, hindi yan basihan upang mag-post ka. Pag sinabing hindi mo nakikita, nagtatago, totally, Bombo Vince, nagtatago talaga siya. So, huwag niyong gamitin yung napaka-pilosopong pananalita na ipopost ko, sasabihin ko lang nagtatago. Kasi Bombo Vince, pag hindi niya na-convince ang court, ay siya ay magiging convicted ng cyber libel, which is ang imprisonment ay 12 years. So, maingat po kayo sa pagpo-post po nang sinasabi nyo, ito siya ay may utang, magbayad ka na. Kasi, kung totoong nagtatago, walang problema. Kayo po ay nagsasabi ng totoo. Pero kung hindi naman talaga nagtatago, nandiyan lang, nakikita mo siya linggo-linggo, once a week. Oo. At wala kang ginawang paghahanap, kundi sisiraan mo lang siya sa social media kasi may utang siya, inis na inis ka, at yan ay gusto mo siyang ipahiya sa social media at wala kang sinasabing masama, sabi mo lang, nasaan na kaya ang kaibigan kong mabait? May utang sa akin at hindi ko na makita, pero ang totoo ay nandyan lang siya, ay kayo po ay liable po ng libel. So maingat po kayo. Pag sinabing hindi nyo nakikita, totally hindi nyo nakikita. At gumawa kayo ng paraan upang hanapin siya. So anong ginawa, anong paraan ang gagawin nyo? Ipatawag sa barangay.
At pag hindi siya nagpakita sa loob ng 4 na hearing, at sabi ng mga kanyang kamag-anak sa loob na ninira sa loob ng bahay, ay hindi namin mahagilap na kung nasaan na siya. Probably, pag nag-post kayo, ay wala kayong krimen na makukumit. Kasi totoo naman, may record ang barangay, nagpatawag kayo ng 4 na beses, at ang kamag-anak mismo ay nandoon ang record na hindi nila makita kung nasaan na yung kanilang kamag-anak. So, sa pagpo-post mo, wala ka mang sinabing masama. Ang sabi mo lang, hinahanap namin ang kaibigan kong matalik na may utang sa akin. Wala kang masamang sinabi. Naging totoo ka lang. So, wala ka pong criminal liability. Yan po ang kasagutan namin ni Bombo Vince sa iyo pong katanungan kung masama ba ang pag-post ng isang taong may utang na nagtatago. Sabi dito, Tony, para hindi daw halata sabihin, nasaan ka na, Juan de la Cruz? Namimiss na kita. Okay rin yan. Okay rin yan. Para hindi naman ko nahalata na kasi mapapahiya sa social media, Tony, pag sinabing naniningil. Naniningil. Nasaan na kaya? Anong uno? Pero lagi kita nakikita. Ngayon, miss na kita. Miss? Pero bakit kaya Bombo Vince, hindi na lang sila sa atin nagpautang, ano? Ay, grabe. Oo. May interest pa. Oo, kami ni Bombo Vince, hindi kami mahirap hanapin. Ay. Every Sunday, puntahan mo lang kami dito sa Bombo Radyo. Magantay lang kayo dun sa baba. Sige, Ay, sige, nako. Bombo. Ito, Atty. Nilsi, anong dapat? Kailangan po ba talaga magbayad ng monthly dues sa exclusive subdivision? Lupa pa lang po siya at wala pa kaming bahay na nakatayo. Sabi kasi nila, maintenance daw para sa paglilinis, kuryente at guard. Simula binili namin, never naman silang naglinis at mga nasa 4 hanggang 7, 4 hanggang 7 puno ata ng mangga ang nakatayo doon. Ngayon, halos mabot na ng 30,000 ang binabayaran sa monthly dues. Di naman kami nakakapasok at nakakapagreklamo sa opisina nila, ayaw kami papasukin. Dati kasi nasa 200 lang monthly dues at after ng pandemic, ginawa nilang 700 plus. Gawa daw silang nag-aabono. Maraming salamat po, Atty. Neil. Okay, Bombo Vince, no? Itong Homeowners Association. Oo. At itong member na ito, ang sabi niya, dati-rati from 200 naging 700 at ngayon umaabot na ng 30,000 daw ang kanilang babayaran na dues. Okay, so ang question now is wala pa naman silang bahay doon. Lupa pa lang. Oo. So tama katarungan ba itong ginagawang koleksyon? By the way, Bombo Vince, ang Homeowners Association, Bombo Vince, ay may karapatan ang mga nasa loob na nagmamay-ari ng lupa or bahay na gumawa sila ng association at mangolekta according doon sa kanilang napagkasunduan through kanilang balloting. Mayroon kasi silang election doon. Kakaroon sila ng rules and regulation, mga policy, at yan ay pinagbubutuhan ng mga members. Pag sinabi natin Bombo Vince Homeowners Association, ibig sabihin yung nakatira at nagmamay-ari ng lupa doon sa loob ng isang subdivision. At ang kanilang collection ay yun ay para mag-maintenance, kuryente, guard. Tama yan, Bombo Vince. Ang tanong, pwede ba magpapatakbo ng Homeowners Association mismo yung may-ari, yung developer? Hindi po pwede yan. Bawal yan. May conflict of interest. Oo. So, ang tanong dito, ito bang kanilang Homeowners Association pinapatakbo ng mga homeowners o pinapatakbo ng developer? Ng may-ari ng subdivision niya na siya nagbebenta ng mga lupa? Naku, Bombo Vince, bawal yan. Oo. At anong pang pwede mangyari ay may karapatan nitong tao na ito, ba't ka magbibigay? Anyway, kung mayroong mga problema sa loob, baka sa inyo yan problema kayong may developer kasi hindi pa naman maayos ang pagkakagawa nyo doon sa loob ng subdivision. So, hindi yan problema ng mga members yung paggagawa ng drainage kasi dapat yung drainage na yan ay obligasyon yan ng may-ari ng subdivision nang siya ay magbenta. So ito ay dapat tingnan ng maayos. Oo. At pwede siya magreklamo itong taong ito kung yung nanghihingi ng pera ngayon ay yung mismong developer. So kasi napakalaki, Bombo Vince, almost 30,000 pesos. Yes. Ay hindi ko nakikita saan bakit umabot ang ganun. Oo, kung
titingnan natin bumubis yung 700 sa loob ng hindi naman ganun kalaki. Oo, from 200. So dapat i-justify. Oo. Yung weldo bumubis lupa pa lang. Pwede ba yung homeowners manghingi ng juice doon sa lupa pa lang, wala pang bahay? Depende kasi yan kung anong purpose ng kanilang tatawag na homeowners association. Ito yung may-ari lang ng bahay o may-ari ng lupa. O, minsan kasi yung iba, kahit wala pa kayong bahay doon at lupa pa lang, once na meron kayong property sa loob, ay kasama na kayo doon sa magbabayad ng dues. Yes, bumubins. Kasi ang maintenance kasi ng subdivision ay kasama na yun doon. Oo, yung mas maganda, more na maganda yung subdivision, tumataas yung value. So, yung mga homeowners doon, pag gusto nilang umalis, ibenta ang lupa, ay lumataas ang value. Again, bumubin sa homeowners association ang pinag-usapan natin dito, hindi yung association of property owners. Again, pwede po kayong hindi magbayad at magreklamo kung ang nagpapatakbo ay hindi yung homeowners, but rather ang developer, kasi bawal po yan. Okay. Sunod na tanong pinala sa atin ito, Attorney Nilsi, anong dapat? Tanong ko lang po, pakipag-ariglo kasi ako or nakipag-ariglo kasi ako at naka-private attorney siya, makatarungan po ba ang hinihingi niyang 170,000 slight physical injury ang kaso? Salamat po, Attorney. Okay, bumubins, no? Ibig sabihin na nakipag-areglo ay siya ay voluntaryo, kusa, nang walang pagsisasabing pagpupwersa na okay, tinatanggap ko ano man atin na pagkasunduan. So, hindi dito issue yung slight physical injury, bumubins. Well, yung slight physical injury ay napakamababa lang. Hindi naman kasi itong issue dito. Ang issue dito, nakipag-areglo. Pinag-usapan. Meron yan tatawag na give and take. May offer, may counter offer. Ngayon, sabi dito na itong lumalabas, nagpadala sa atin ng katanungan, ito yung akusado. At siya ay nagkaroon ng counter offer or offer yung biktima, sige, yung complainant, i-atras ko yung kaso, bayaran mo ko ng 170. Ngayon, itong nagpadala ng katanungan sa atin ay pumirma siguro siya at tinanggap yung kanilang napagkasunduan. Na 170,000. Oo. Nababayaran nitong nagpadala sa atin doon sa kanyang nasugatan, yung complainant. At ngayon ay nagtatanong siya dito sa atin, makatarungan ba itong pagbibigay ng 170 sa isang slight physical injury kasi meron daw siyang private lawyer. Kung bubins, no? Sana bago ka humantong sa pag-agree or pagpipirma ng agreement, ay dapat pinag-isipan mo muna at kasamang abogado mo kung ano ang dapat gawin. Oo, kung kaya mo bang bayaran yung mga nasabing napagkasunduan. Tapos na kayo nagpirmahan. Yes. Hindi ka naman pinersa at hindi ka naman siya pinilit upang lagdaan yung agreement. Oo, ikaw mismo ay voluntaryo at assisted by a lawyer at meron kayong mediator na nag-guide. It's either other Philippine Mediation Center o mismo yung judge. Oo. So, ang tanong mo, tama ba yung 170 kasi may private lawyer siya? Hindi yan issue. Ang issue dyan, pinilit ka o hindi upang mag-agree doon sa 170 na babayaran mo. Yan ang tanong. Oo. Kasi dapat noon pa lang na pinapipirma ka ng 170 o sabi niya, bigyan mo ko ng 170, i-dismiss yung kaso, dapat sinabi mo, hindi ko kaya ang 170,000. Hindi ko kaya. Dapat sinabi mo yan. Ang iniisip mo kasi nung una, nang pumirma ka, ay salamat, mali-dismiss na yung kaso ko. Yun lang iniisip mo. Hindi mo iniisip, meron ka pang civil obligation upang bayaran ang amount na 170. Oo. So ano mangyayari ngayon? Ay naku, bumubins. Pag hindi mo yan nabayaran, siya ay magpa-file ng tinatawag natin bumubins na dalawa, the rate of execution sa 170 or i-revive yung kasong slight physical injury upang upang ipagpatuloy ang criminal na case. So, yan po ang issue dyan, bumubins. Sana, kung alam mong wala kang pera, hindi ka dapat pumirma. Yun. Parang okay sa kanya 170 kaya pumirma si Attorney. Or pwede naman siyang manghingi bumubis ng i-lower pang amount. Oo, wala namang masama. Di ko kaya. Yes. Tama ka bumubis. Hindi naman sa hindi issue kasi dito yung 170 yung may private lawyer. Hindi yan ang issue. Ang issue,
Hindi ka naman tinutukan ng baril. Yes. Pumirma ka lang ng voluntaryo. Yes, that's all, Bombo Beans. Okay, sunod na tanong ito. Attorney Nilsia, anong dapat, bawal po ba kumuha ng barangay certificate for land title pag may usapin po ang lupa sa barangay dahil may naghahabol sa ownership, Attorney Neil? Okay, Bombo Beans, no? Ang issue na ito, Bombo Beans, ay kumukuha siya ng requirements, no? Kasi ito sa mga nakikinig sa atin dyan sa mga bahay at mga nanonood ng live streaming. Ito nagpadala ng katanungan, kung titingnan natin yung kanyang katanungan, ay parang nag-apply siya for titling. Gusto niya magkaroon ng title ang lupa niya. So, doon sa mga requirements na hinihingi ng gobyerno, ay kailangan ng barangay clearance na yung lupa na yon ay walang naghahabol. Which is mandatory requirements yan. At dito ay meron nag-uupos, may nagko-question dun sa kanyang ownership. Of course, yung barangay ay hindi pwede mag-release. So wala, hindi siya mabibigyan ng barangay. At ito ay isa sa mga requirements na hinihingi ng Senro, ng DNR, kung saan sila yung nag-ano ng title, gumagawa ng mga title. So, ano ngayon ang gagawin nitong taong ito? So, ang pwede niyang gawin, una ay harapin niya sa barangay ang reklamo. Magkakaroon niya ng resolution. Para ma-solve yung problema. Okay, pangalawa naman, kung hindi siya makakuha ng barangay certification, which is requirement ng Senro pagpa-issue ng title o magpagawa ng title under sa free patent application, ay pwede naman siya pumunta ng court o gumawa doon ng title o pa-release ng title. So, pag sa court siya, ang kagandahan doon, yung issue ng opposition nitong taong ito ay pwede doon pwede doon i-questionin at pwede doon i-discuss sa court kung yung pag-oppose nitong tao ito sa issuance of title ay may basihan o wala. So, dahil ngayon ay sigurado na nagiging malabo yung pag-issue ng barangay at yan ay makakapekto doon sa Senro, ang gawin niya ay doon siya sa court mag-file ng for titling. So, judicial title ang tawag niyan. Kukuha siya ng lawyer at magpa-file sa court ng cadastral application.